yung kakapusan doon sa kanilang pondo. Yun nga lang, ilan nating mga kababayang lumikas, medyo iba yung pinoproblema. Sabihin na natin, Luchi, na di nila mapigilan yung panggigigil. Kaya naman ang lokal na pamahalaan nagbibigay na ng access card para sa libreng paggamit ng motel para doon sa mag-asawang evacuees. Umaabot na sa higit 10,000 evacuees ang sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ng Albay. Sa dami ng kailangang pakainin, hanggang Huwebes na lang daw ang budget nila para sa ulam. Hanap kami ng pera. Kung kailangan, magre-realign kami. Kung ayaw nila kaming tulungan, wala man. Ramdam na rin ng mga nilikas ang kakulangan ng budget. Ang rasyon ko, kalating kilo, isang araw, yan lang. Isang corn beef. Yung marami o kakaunti? Kunti. Kasi hindi naman talaga po yan sunod-sunod eh. Minsan-minsan lang mayroon po, minsan wala. Ang ilang nilikas ng mga mag-asawa, ibang problema ang nararamdaman, ang paglalabing-labing. Siyempre, titis-tis muna kasi maraming maraming sagabal. Ilang insidente na nga ng pagtatalik ng mga evacuee ang naitala na nagdulot ng iskandalo sa mga evacuation center. Kaya ang LGU Albay, may handog na ring lovers package para sa magkabiyak. Starting next week, we'll be provide access cards, 2 per week, to a decent motel. Inilikas na rin ang mga alagang hayop kung saan sumailalim ng mga ito sa tagging para madaling matukoy ang kanilang mga amo. Sagot na ng LGU ang pagkain, gamot at bitamina ng mga hayop. Mahalaga sa amin nung maligtas ang mga hayop. Dahil kinakuha ng pagbuhay namin. Nagsagawa naman ng aerial inspection ng mga otoridad kung saan kitang-kita pa rin ang patuloy na pag-usok ng bulkan. So, yun yung pag-usok na nakikita dyan sa bunganga ng bulkan o yung pamamagaan ng crater nito ay indikasyon ng paggalaw pa rin ng magma sa loob ng bulkan. Pataas nga sa bunganga nito at ang ibig sabihin lang yan ay banta talaga yung pagputok pa rin nito anumang aras. Kita rin yung bitak sa crater nito na nakanguso nga sa southeast part o quadrant ng bulkan. Ang ibig sabihin kung puputok ay delikado sa pyroclastic flow o mga bayan ng Kamalig, Daraga, Legazpi at Santo Domingo. Sa buong magdamag ay 3 volcanic quakes lamang at 13 rockfall event ang naitala sa bulkan. Mababa ito kumpara doon sa mga naitala noong nakaraang linggo, pero di raw ito indikasyon na bumaba na ang volcanic activity, lalo na't may katangian daw itong mayon, Luchi, na magpahinga bago magkaroon ng isang major eruption. Luchi? Romel, matanong lang kita tungkol dun sa mga nagtatalik. Hindi ba pwedeng pairali na lang ang batas doon at kasuhan sila ng public scandal? Kasi di ba pag nahuli ka nagsisex sa loob ng sasakyan, hindi ba bawal yun? Eh di lalo na sa evacuation center, bakit kailangan bigyan pa ng access card sa mga hotel? Yes, Luchi, talagang kumbaga ginawa na rin ito ng LGU Albay sa mga naging nakaraang eruption na ito, particularly last nga yung 2009. Ang simpatya kasi dito ng lokal na pamahalaan, tao lamang, may pangangailangan tayo at tinutulungan nila yung mga kababayan din natin. Kasi we can just imagine, Luchi, talaga minsan buwan, linggo na yung mga kababayan natin na nanatili lamang sa mga evacuation center at iniintindi din ng lokal na pamahalaan yung personal na pangangailangan ng mga kababayan nating lumikas. Luchi? Oo, pero hindi pa naman tayo umaabot ng buwan, di ba? Anyway, maraming salamat sa iyo, Romel Lopez. Samantala, umabot naman sa 449 aftershock ang naitala sa North Cotabato matapos itong yanigin ang magnitude 5.2 na lindol noong Sabado. 4 na tao ang nasugatan sa lindol, 180 bahay naman ang nawasak. Minumungkahi ng PHIVOLCS na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga inilikas na residente. Naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Makilala. Naramdaman ang pagyanig hanggang Kidapawan City. Dahil sa nangyaring lindol, nangangambang ilang residente sa Cotabato na baka sumabog ang Bulkang Apo. Pero nilinaw naman ng PHIVOLCS na malabong mangyari ito. Sa sports, marangkada na ang mga atleta natin sa Incheon Asian Games. Pero para sa karamihan sa mga Pinoy, mailap ang pagkuha ng medalya. Nasa gitna ng aksyon mula South Korea, si Chiki Roapuno. Wagi ang 3 Pinoy na sina Divine Wally, Jean-Claude Saclag at Solis Francisco sa Wushu Round of 16 noong Sabado.
Pero pahirapan ang palaro sa ibang atleta. Disqualified ang weightlifter na si Nestor Colonia matapos mabagsak ang karga sa 120 kilo snatch category. Almost success. Kahapon nanguna ang swimmer na si Jessie Lacuna sa heat ng 200-meter backstroke pero bigong makapasok sa finals. Nagtapos naman sa 18th place si Raylan Capellan sa floor at vault event sa artistic gymnastics. Sa judo, laglag agad ang veteranong si Gilbert Ramirez sa first round. Nakalusot naman ang Filipina-Japanese na si Kiyomi Watanabe sa round of 16. Pero sa round of 8, dinaig siya ng world number 3 na si Kana Abe ng Japan. Lumaban pa sa repassage si Kiyomi pero agad siyang naitumba ng kalaban mula Kazakhstan. Laking Japan si Kiyomi at hapon lang ang alam na salita pero nangibabaw daw ang dugong Pinoy ng kanyang inang tubong Cebu. Kanina naman nagtapos ng ikatlo si Jasmine Alcalde sa kanyang heat sa 100-meter freestyle swimming. Pero 9th overall lang siya at 8 lang ang pasok sa finals. Sa fencing, nalaglag si Richard Curioso sa round of 16. Nakalusot din sa round of 16 si Nathaniel Perez pero pinabagsak ng United Arab Emirates. Mula Incheon, Korea, umaaksyon, Chikiro Apuno, News 5. Maglalaro na ang naturalized Pinoy na si Andre Blatch sa Chinese Basketball League. Pumirma si Blatch ng 1 taong kontrata sa Xinjiang Guanghe Flying Tigers. Aabot ang kontrata sa $2.5 million at magtatapos sa Marso. Oras na matapos ito, maaari na ulit siyang maglaro sa NBA. Itinanghal ng FIBA si Gilas captain Jimmy Alapag bilang best player ng Pilipinas sa FIBA World Cup. Naka-average si Alapag ng 9 points, 1 rebound at 3 assists kada laro. Pero tumatak siya sa torneo ng makalimang 3 laban sa Argentina at team high 18 points sa panalo ng Gilas kontra Senegal. Outside shooting at 5-on-5 drills naman ang inatupag ng Gilas sa huling practice para sa Asian Games. Pero aminado si Coach Chot na kulang ang kanilang oras para sa ensayo. Bukas 1:00 ng hapon makakalaban ng Gilas ang India bago makaengkwentro ang Iran. Bago bumiyahe para sa Asian Games, tuluyan ng pumirma si Paul Lee para manatili sa Rain or Shine Elasto Painters. Nagkakahalaga ng higit 10 milyong piso ang kanyang 2-year maximum contract. Naunang nagka-issue ng sabihin ng agent ni Lee na gustong lumipat ng Gilas guard ng ibang team. Pero nilinaw ito ni Lee pagbalik ng Pilipinas mula sa FIBA World Cup. Ipinakilala na ang players at coaching staff ng PBA expansion team na Kia Sorrento. Nanguna sa koponan ang veteranong power forward na si Rich Alvarez at dating Air 21 small forward na si Chito Jaime. Hindi dumalo si head coach Manny Pacquiao dahil abala siya sa paghahanda para sa laban nila ni Chris Algieri sa Disyembre. Pero naglabas pa rin siya ng video message na di dapat maliitin ang Kia. Nauwi sa Rambol ang laban ng Emilio Aguinaldo College at Mapua sa NCAA. Nagsimula ang lahat ng banatan ni John Tayongtong ng EAC si CJ Isit ng Mapua. To the rescue naman ang teammate ni Isit na si Leo Gabo at si Nico si Tayongtong. Kasunod nito, Rambol na. Natagalan bago tuluyan na awat ang gulo at di tinapos ang laro at ibinigay sa EAC ang panalo dahil isang player lamang sa bawat team ang hindi nasipas sa laro. Pope Francis gusto raw pabilisin ang proseso ng annulment. At sa Happy News, kabataang Pinoy artists, lalo raw lumalalim ang sining. Mga obra nila, makakalendaryo pa. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.